Unang-una, magandang hapon po sa ating pong lahat, sa lahat po ng ating pong mga kapatiran na kasama po ngayon dito po sa ating pong ah, Sunday worship dito po sa The Church in Fukui. At ako po ay nagpapasalamat po sa pagkakataong ibinigay po ng ating pong Panginoon upang makapaghayag po ako ng aking pong konting nalalaman sa salita po ng ating pong Panginoon. At salamat po sa ating pong mahal na pastor, kaya Pastor Joe Mariano, sa pagbibigay po ng pagkakataon na to. I am humbled po sa opportunity po na ito na ibinigay niyo po sa akin. Muli magandang hapon po sa ating pong lahat. At before po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay dumulog po sa ating pong Panginoon sa maiksing panalangin. Aming Amang Banal na nasa langit, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo pong katapatan, sa inyo pong kabutihan, sa buhay po ng inyo pong mga anak, O Diyos. Panginoon, salamat po sa pagkakataon pong ito na muli kami po ay inyo pong pinagbuklod, pinagsama-sama upang, Lord O God, kami po ay makapag-aral ng inyo pong mga salita, O God. Panginoon, hinihiling po namin, Lord, ang inyo pong makapangyarihang pagkilos sa puso po ng bawat isa na nakikinig, Panginoon, sa oras po na ito. Panginoon, O God, hinihiling po namin, O God, Holy Spirit, na tunay po kayong mangusap sa amin, O God. Lord, ihanda niyo po ang aming pong mga puso. Bungkalin mo ito, Panginoon, O God, upang maging handa po na tamnan po ng binhi po ng inyo pong mga salita. Huwag niyo pong hahayaang mawala po ito, Panginoon, ang mga binhi ng salita mo sa aming mga puso. Ngunit hayaan mo, Lord, na ito po ay sumibol, Panginoon, lumago, at magbunga po sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa po, O Lord, O God, ang bawat isa po sa amin ay inyo pong babantayan, Lord, sasamahan, Panginoon, Lord, ng inyo pong makapangyarihang kilos. Amin lamang po itong, O Lord, O God, ina-expect this afternoon. Father, thank you. Thank you, dear Lord. Ito po ang aming pasasalamat at dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, ito na po yung ating pong pag-aaralan po ngayong hapon po na ito. Ito po ay pinamagatang rekindling our heart for God. So sana po sa hapon pong ito, no, atin pong meditate, no, itong ating pong pag-aaralan na ito sapagkat napakahalaga po nito, aking pong mahal na kapatid. Sa hapon po na to, magkakaroon po tayo ng heart check. No? Atin pong suriin o ipasuri natin sa Panginoon sa kanyang mga salita ang ating pong mga puso. May heart check po sapagkat mayroon pong warning ang ating pong Panginoon sa mga panahon po na ito. Kung maalala nyo po, no, doon po sa Matthew 24, naghingi po ng mga sign yung mga disipulo ng Panginoon kung kailan po siya magbabalik at kung kailan po, no, yung end of times. Isa po sa sinabi po ng Panginoon, no, na para maging makita nila yung mga sign na ito, yung sagot po, ang sabi po ng Panginoon, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. So parang manlalamig ang pag-ibig ng marami, and I'm sure pati po yung pag-ibig po natin sa Panginoon ay manlalamig, no? Dahil ito po yung kanyang sinabi. Isa po yun sa kanya pong mga babala, no? At doon po sa Revelation chapter 3, verses 15 to 16, ito po ay inaddress po ng Panginoon doon po sa iglesia ng Laodicea. At sinabi po ng Panginoon sa kanila na, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita.
Yun po ang sabi po ng ating Panginoon. Yun po yung danger po ng pagkakaroon po ng lukewarm na puso para po sa ating pong Panginoon. Sapagkat kung ang puso po natin ay lukewarm towards God, no? Magiging mga Kristiyano po tayong yung compromising, no? Magiging half-hearted po tayo. At dahil po sa half-hearted tayo, no? This can lead to divine rejection, no? Sa ating pong Panginoon. At yun po, ako minsan, hindi po natin yun napapansin, no? Na tayo ay lukewarm, no? Pero kung minsan, parang pag nararamdaman nating lukewarm, parang feeling natin parang okay lang. Pero sinabi po ng Panginoon, kapatid, na delikado po ito, no? Ang sabi ng Lord, I will spit you out of my mouth. Yun po ang sabi po ng Lord. At dahil po, tayo po ay lukewarm towards our God. So, ang warning po, magkakaroon po ng panlalamig sa pag-ibig ng marami, no? At yung pong mga taong mayroon pong maligamgam na relasyon sa Panginoon, sila po ay isusuka ng Panginoon. Kaya sa hapon pong ito, mga kapatid, suriin po natin ang puso natin, ang relasyon po natin sa ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, kung sa oras po na to, no, kung ganito ang kalagayan ng iyong puso o ng ating puso, magpasalamat po tayo sa Panginoon sa pagkakataon pong ito dahil binigyan niya po tayo ng oras at panahon muli upang ma-assess po natin ang ating relationship sa Lord, yung ating pong puso sa ating pong Panginoon. At mayroon po tayong pagkakataon na tayo po ay muling manumbalik sa ating pagsinta sa ating Panginoon. So, sabi po ng Proverbs chapter 4 verse 23, ang sabi po, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ito po ang sinasabi po ng mga salita po sa Proverbs 4:23. Ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan, sapagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Kaya salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito at makakapag-aral po tayo kung paano po muling mapanumbalik sa Panginoon yung ating pong mga nalalamig po na puso. So, yun po, no? Kaya po ang title po is Rekindling Our Heart for God, yung ating pong pag-aaralan. Unang-una, ano po ba ang ibig sabihin po ng rekindle, no? To rekindle. This means to revive, to renew, to reactivate, to restart, or to refresh. Kung iuugnay po natin ito sa ating pag-uusapan, kung sa oras na ito meron po tayong pananamlay sa ating pong pagmamahal sa Panginoon, sa hapon po at ito, sa awa po ng Panginoon, nawa ma-revive po tayo, no? Ma-renew at ma-reactivate at ma-restart and ma-refresh po yung ating pong pagmamahal sa ating pong Panginoon. So, to start with, tingnan po natin yung ating pong outline sa hapon pong ito. Ito po yung outline po ng ating pag-uusapan. Point number 1, ang sabi po dito, the true condition of man's heart. Point number 2, man's defiled heart cannot come to God. 3, God provided a way to cure man's defiled heart. 4, the proper response of the heart to God's provision. And number 5, go back to God, our heart's first love. Let's take a look, point number 1. The true condition of man's heart. Dito po nagmumula, kapatid, no, ang problema po natin kung bakit nagkakaroon po tayo ng panlalamig sa Panginoon. No? O nagiging maligamgam tayong mga Kristiyano. Dahil ang totoong kondisyon po ng tao ay ito. In Jeremiah 17:9, sinasabi po dito, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Ito daw po, no, yung totoong
kalagayan ng puso ng tao, especially kung ang tao ay hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Mauunawaan po natin ito sapagkat lahat po tayo ay niligtas lamang ng Panginoon. Nung hindi pa tayo natagpuan ng Panginoon, ito po talaga ang kalalagayan ng ating mga puso. Ang puso daw ay, number 1, it is deceitful. Ito daw po ay mandaraya. Sabi po ng mundo, malamang lahat po tayo alam po natin ito kapag may naririnig po tayong mga kaibigan na kung halimbawa ay natatanong natin, especially if they are unbelievers, kapag may problema tayo, anong sasabihin sa iyo? Follow your heart. Yun po ang kanilang mai-advise sa iyo. Follow your heart. Pero mag-ingat po tayo, no? Mag-ingat po tayo. Hindi po natin basta-basta susundin ang dikta ng ating puso sapagkat sinasabi ang katotohanan ng salita ng Diyos na ang puso ay sadyang mandaraya. Ano po ang nangyayari kapag pinalo po natin ang heart? Kaya marami pong tao, no, ang nasumusunod sa dikta ng kanyang puso ang nawawala, no, naliligaw at napapahamak dahil sa kanilang mga maling desisyon because they have chosen to follow their heart. So careful po tayo, no, sa pagsunod po sa dikta ng ating puso sapagkat ang puso ay sadyang mandaraya. Ito po yung kanyang totoong kalagayan, no. Number 2, ano pa po ang sinasabi ng Jeremiah 17:19? Ang sabi po dito, ang puso ng tao daw ay defiled. Ano po ang ibig sabihin ng defiled? Ito daw po ay marumi. Maging ang ating pong Panginoong Hesukristo, no, kanya pong isiniwalat o kanya pong ni-reveal kung ano po ang totoong karumihan ng puso ng isang tao, no? By the way, ang konteksto po nitong ating pong babasahin sa aklat po ng Mark chapter 7 verses 20 to 23. Ang konteksto po nito ay nung ang ating pong Panginoon, he was challenged by the religious leaders, no? Nang makita po nila yung mga disipulo po ng Panginoon na hindi po sumunod doon sa ceremonial washing, no, before eating. So, sinita po nila ang Panginoon na tinanong siya kung bakit yung kanyang mga disipulo, bakit hindi man lamang naghugas ng kamay bago kumain, no? So sa kanilang paningin, ang Panginoon at ang kanyang mga disipulo ay marurumi, no? They are unclean in the sight of God. And so, for the religious leaders, no, they consider this as a sin, no? Kino-consider nila yung hindi pagsunod sa ceremonial washing of hands na isa siyang disobedience to God. Ngunit ito po ang tahasang sinabi at isinagot po ng ating pong Panginoon sa kanila. He went on. Ang Panginoon na po ang nagsasabi dito. He went on. What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person. So kinontra po ng Panginoon yung pong challenge ng mga religious leaders. Ang sabi niya, hindi yung mga bagay na ipinapasok natin sa ating bibig ang nakakapagpadumi sa isang tao. Ngunit yung mga bagay na lumalabas sa tao, no, yung pong ating lumalabas sa tao, sa ating pong mga salita at sa ating pong mga kilos, no, yun po yung nakakapagpadumi sa isang tao. So saan po yun nagagaling? Ang sabi po ng Lord, out of a person's heart. So nagmumula po ang mga kasamaang ito sa puso po ng tao. At yun po
ang totoong laman ng puso ng taong wala sa Panginoon, the heart is defiled. Ito po ay marumi. Kaya ang dami pong nasabi po ng Panginoon, lahat ng klase po ng kasalanan, karumihan ng puso ng tao, kanya pong nasabi dito po sa Bible verse po na ito. So, mga kapatid, kung ganito po ang estado ng puso ng tao, may malaking problema po ang tao. No? Dahil sinabi po ng salita ng Diyos na ang puso ay mandaraya at ito ay marumi. It is deceitful, the heart of a man is deceitful and defiled. Ang sabi po ng Lord, ano ba ang magiging lunas? Walang lunas ito, sabi niya no, doon sa Jeremiah 17:9. Kaya po, point number 2, ito po ang problema. Man's defiled heart cannot come to God. Man's defiled heart cannot come to God. Ibig sabihin, ang taong may marumi ang puso ay hinding-hindi makakalapit po sa presensya po ng Panginoon. So, why is that, no? Bakit po kaya mayroon pong separation between man and God? No? Ano po ang rason? Number 1. Ito po ang rason. Bakit ang taong madubi ang puso ay hindi nakakalapit sa Diyos? It is because of sin. Dahil po sa kasalanan. At alam po natin, no, mula po sa kasaysayan ng sangkatauhan, no, na ating pong mababasa mula po sa aklat ng Genesis, pagkatapos po ng tao ay nilikha po ng Panginoon, ang tao ay tahasang sumuway sa kanyang matilikha. Siya po ay nagkasala sa Panginoon. So paano po ang kanyang ginawa? Bakit siya ay nagkasala? Kanyang ginawang kinain yung bunga ng punong kahoy na nasa hardin po ng Eden na mahigpit po na pinagbabawal ng Panginoon. Yun po ay isang rebelyon, no? Nang ang hindi po pagsunod sa pinag-uutos po ng Panginoon. Kaya ito po ang naging bunga ng rebelyon ng tao against his Creator. Nagkaroon po ng separation. In Genesis chapter 3 verse 23, ang sabi po dito, so the Lord God banished him from the Garden of Eden. Ito po yung him po dito, ito po yung tao. Ito po si Adam and Eve, no? So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Ano po ang ginawa ng Panginoon sa tao na siya ay nagkasala? Kanya itong pinaalis at kanyang itinaboy dahil po sa kanyang kasalanan. Kaya nagkaroon po ng separation between man and God because of sin. And in Isaiah 59:2, isa pa po itong patunay na ang kasalanan ang siyang naghihiwalay between man and God. Isaiah 59:2, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. So ito po ang sinasabi po ni Isaiah. Ang mga kasalanan po natin, no? Ang siya pong dahilan kung bakit ang Panginoon ay tila bagang nalalayo sa atin. Parang kung minsan feeling natin, no, na siya ay malayo at hindi niya tayo dinidinig. And according to this Bible verse, it is our sin. Yun po ang nagpapahiwalay sa ating pong Panginoon. Number 2, ano pa po ang dahilan, no? Kung bakit ang taong may maruming puso ay hindi po nakakalapit sa Panginoon. Because of God's character, no? Dahil po ang ating pong Panginoon, our God is holy. 1 Peter 1:15,
But just as He called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. So ini-invite po tayo ng Panginoon, sinasabi niyang tayo po ay magpakabanal sapagkat ang Diyos po ay banal. So magkakaroon po ng problema dito, no? It's not every time po, no, na tayo po ay malinis sa harapan po ng Panginoon. Kaya nagkakaroon po ng separation. Sapagkat ang Panginoon po natin ay sakdal po ang kanyang kabanalan at ang kanyang kalinisan. Kaya hindi po makakalapit ang tao na may maruming puso sa Panginoon. Isaiah 6 verse 3. Sinasabi po dito, and they were calling to one another. Ang tinutukoy po dito yung po mga seraphim, no? And they were calling to one another, holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Kapag po ang salitang holy ay 3 beses po itong nabanggit, no? O binanggit ng isang tao towards God, no? Ibig sabihin po nito, ang kabanalan po ng ating po Diyos ay saktan. Ito po ay perfect, no? Wala pong makakapag-alter nito, no? Ni katiting po na karumihan, wala po ang ating pong Panginoon. Sapagkat holy, holy, holy is the Lord Almighty. Yun po ang sigaw ng mga anghel sa kanilang pagsamba sa ating pong Panginoon. At ano pa po ang dahilan kung bakit ang taong may maduming puso ay hindi po nakakalapit sa Lord? Dahil po sinasabi po sa Habakkuk 1:13, your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. Maging ang Panginoon po natin, no? Kahit tumingin man o sumulyap sa kasalanan, ay hindi po niya siguro tinitingnan, no? Because ang mata po ng Panginoon ay sadyang malinis, banal, puro, no? Na hindi niya magawang tumingin sa kasalanan. At hindi po matutolerate o matitiis ng Panginoon ang kasamaan. Kumbaga hindi niya ito kayang tingnan, hindi niya kayang itong lapitan, no? Kaya ganun na lamang po mga kapatid. Kung tayo po, no, ay mga taong hindi pa po nalilinis ng Panginoon, ramdam po natin ang agwat, ang layo ng Panginoon sa ating mga buhay. Okay, so yun po ang problema, no? Ang tao ay hindi makakalapit sa Panginoon kung ang kanyang puso ay marumi. Point number 3. God provided a way to cure man's defiled heart. Mga kapatid, mayroon pong ginawang paraan ng Panginoon. Siya po mismo ang gumawa ng paraan upang ang tao at ang Diyos ay magkaroon po ng reconciliation. Despite of the separation na dahil lamang, no, sa kasalanan ng tao, kagagawan ng tao, no, yung kanyang rebellion, yung kanyang pagsaway, siya ang may kasalanan talaga kung bakit siya ay nahihiwalay sa Panginoon, no? So ano po ang dahilan, no? Kung bakit po ang Panginoon ay gumawa ng paraan para sa ikakaayos po ng ating mga puso? Sadyang ang puso po natin ay natural na makasalanan, no? And we deserve to be separated kung tutuusin, no? At mapanish. Pero ang Panginoon, hindi niya po ito hinayaan. Dahil po, sakdal po ang pag-ibig po ng Panginoon sa tao. Because of His great love for us, siya po ay gumawa ng paraan para po tayo ay ma-reconcile sa Kanya. John 3:16, di po ba sinasabing ganon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan na Kanyang isinugo ang Kanyang kaisa-isang buktong na anak upang kung sino man ang maniwala sa Kanya ay hindi mamamatay pagkus ito'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po ang pag-ibig po ng Panginoon. Ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang mahal na anak para po sa ating pong
problemang ito upang tayo ay ma-reconcile sa Kanya. Ano pa po, no? In Romans 5:8, pinatunayan ng Diyos ang Kanyang dakilang pag-ibig sa atin, no? Sinasabi po dito, ngunit pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Imagine, no? Makasalanan pa tayo, no? Ito na ang plano ng Panginoon. Kahit deserve natin talagang mamatay, maparusahan, ang plano ng Panginoon, no? Ay kanyang ihandog ang kanyang anak, no? Para maipakita lamang kung gaano niya tayo kamahal. So, tingnan na po natin ngayon kung paano po yung provision na ginawa ng Lord para ang maduming puso ng tao ay magkaroon po ng lunas upang magkaroon po tayo ng reconciliation sa ating pong Panginoon. Number 1, ang sabi po dito, no? He washed man's heart by the precious blood of Jesus. Hinugasan ng Panginoon ang ating mga puso, kanyang nilinisan sa pamamagitan po ng banal na dugo, no, ng ating pong Panginoong Jesus. Doon po sa Old Testament, no, sa Mosaic Law, ang paraan po ng paglilinis po ng kasalanan ay sa pamamagitan po ng pag-o-offer ng mga hayop. Hindi lamang po basta-bastang mga hayop ito, kung hindi po pumipili po sila ng mga hayop po na perfect, no, yung wala pong defect. Yun po yung ginagawa po nilang mga sacrifice para magkaroon po ng pagpapatawad at pagtataklog ng kasalanan. Ginagawa po nila ito upang mapalubag, no, yung pong galit ng Panginoon sa kasalanan, no? At ang gumagawa po nito ay yung pare, kanyang ini-sprinkle yung blood of the spotless perfect lamb, no, para po sa forgiveness of sins of the people of Israel. So ganun po ang ginagawa nila. Kung kaya sa New Testament po, doon po sa Hebrew chapter 9 verse 22, sinasabi po niya na, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. So yun po mga kapatid, kung wala daw pong pag-shed ng blood, no, yung pag-sacrifice, no, ng dugo, hindi po posible ang pagpapatawad ng kasalanan, no? Kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung kaya po mga kapatid, napakabuti po ng Panginoon. Ginawa niya pong kanyang sacrifice, ang ating pong Panginoon, the spotless, perfect Lamb of God, our Lord Jesus Christ, yung kanyang banal na dugo ang ginawang panlinis sa puso ng makasalanang tao. Hindi po ba tayo talaga, no, napaka-special po natin sa Panginoon. Hindi niya po inalintana, no? Hindi po inalintana ng Panginoong Jesus yung pong hirap at pasakit po na kanyang daranasin para lamang tayo ay makabalik, no, ma-reconcile po at magkaroon po ng kapatawaran ang ating pong mga kasalanan. By the way, yung pong Old Testament, yung Mosaic Law na yon, yung way po nila na yon, no? Ito po ay kanilang pabalik-balik na ginagawa, no? Sapagkat itong solution po nito sa kasalanan tao, ito po ay temporary lamang. Hindi po katulad ng ating pong panahon ngayon, no, sa New Testament, mga kapatid. Ang ginawa po ng ating pong Panginoon, it is a once for all sacrifice, no? It is a singular, complete, and unrepeatable death on the cross. Yung sacrifice po na ito, no, ay once for all. Kumbaga, ito po na yung final, no, permanent solution para po ang kasalanan ng tao ay mabura. Para po ang kasalanan ng tao sa kanyang puso ay malinis at magkaroon po ng kapatawaran. Kaya salamat po sa Panginoon sa kanya pong dakilang pag-ibig.
para sa atin pong lahat. And in 1 John 2:2, ang sabi po dito, He is the atoning sacrifice for our sins. Ang ating Panginoong Hesus daw po, ang siyang pagbabayad sala, no? Siya ang sinakripisyo para po sa atin pong mga kasalanan. At hindi lamang ito, no, upang mapatawad, no, yung mga kasalanan po ng kanyang hinirang na bayan, ang Israel. Ngunit para rin ito sa kapatawaran po ng kasalanan ng sangkatauhan. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Praise the Lord. Napakabuti po ng Panginoon para po isakripisyo niya ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak para po sa ating kapatawaran. Number 2, ano pa po ang provision ng Lord para po ang makasalanang puso ng tao ay magkaroon po ng lunas. Number 2, God gave man a new heart. Binigyan ng Diyos ang tao ng bagong puso. Sabi po sa Isaiah 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Ito po yung pangako po ng Panginoon. Kung maalala po ninyo mga kapatid, nung tayo po ay bago pa lamang na maborn again, no? Napansin niyo po ba nung bago pa lang po tayong nakakilala sa Lord, na nakaramdam kayo ng kagaanan ng kalooban ng puso, no? Sapagkat ito po yung sinasabi ng Lord. Yung puso po na pinatagas po ng kasalanan, kanya po itong pinalitan ng bagong puso at ang Panginoon po ay binigyan niya tayo ng bagong espiritu sa atin, no? Kaya sabi niya, I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Aalisin ko sa iyo ang puso mo na matigas na parang bato at bibigyan kita ng puso na marunong sumunod sa akin. So, ito po yung paraan po ng Panginoon. Kumbaga parang nagkaroon po tayo ng heart transplant, no? Yung pong puso nating madumi, kanya po itong inalis at siya po ay naglagay ng bagong puso sa atin. So, yun po ang provision po ng ating Panginoon sa puso na madumi. Una, kanya po itong nilinis, hinugasan ng precious blood of our Lord Jesus Christ. And number 2, kanya po tayong binigyan ng bagong puso. Point number 4. Ngayon pong meron na pong bagong puso ang tao. Ngayon pong nagkaroon ng lunas yung karumihan ng kanyang puso. Paano po kaya yung karapat-dapat po na tugon ng tao, the proper response na maaari po nating ibigay sa Panginoon, no? The proper response of the heart to God's provision. Number 1, para maipakita po natin yung ating puntugon sa Panginoon sa kanyang ginawang paglilinis sa ating mga puso. Ang sabi po dito, be humble before God. Kailangan daw po nating magpakumbaba sa ating pong Panginoon. In 2 Chronicles 7 chapter 14, ang sabi po dito, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. So, ang sabi po ng Panginoon, no, kailangan po nating magpakumbaba
Sapagkat kung wala pong pagpapakumbaba sa ating mga kapatid at aminin natin na tayo ay nagkasala, nagkamali sa Panginoon, nagrebelde sa Panginoon, hindi po tayo magkakaroon po ng puso, no? Na magpakumbaba at ang Panginoon ay hindi niya makikita na nag-humble tayo, hindi niya po tayo bibigyan po ng kapatawaran, no? Kapag may pride po tayo, ito po yung isa sa kanyang requirement para po bumuhos po sa atin yung pagpapatawad ng ating pong Panginoon at yung healing po sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Ang sabi niya, be humble po, no? Magpakumbaba po tayo, no? If my people, no, will humble themselves, no? Pagpapakumbaba sa akin, sila ay matutong dumalangin, manalangin at humanap sa akin, no? At kanilang tatalikuran ang kanilang masasamang gawa. Ano pong sabi? Then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Ano pa po ang sinasabi po ng James 4, chapter 10? Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Sinasabi po ni Santiago na kailangan po nating magpakumbaba, magpasakop sa Panginoon upang tayo ay kanyang iaangat, itataas kung saan tayo nalulugmok, mga kapatid. Kung anumang kasalanan niyan, no? Basta i-confess mo, mag-humble ka sa harap po ng Panginoon. For sure, ang Panginoon po, tayo kanyang titinggin at tayong iaangat kung saan man po tayo nadapa. So, praise the Lord, no? Yun po ang unang proper po na response sa Panginoon, no? Sa kanya pong provision. Be humble before the Lord. Number 2, kung may pagpapakumbaba po, no? May pag-amin po sa Panginoon sa ating pong mga kasalanan, no? Kailangan magkaroon din po, kapatid, ng repentance. Kailangan po natin mag-repent. Kailangan po nating magsisi. Ito po ang sinasabi po ng Acts 3:19. Repent, then, and turn to God, so that your sins may be wiped out, the times of refreshing may come from the Lord. Kaya po, ito po ang sinasabi po, no? Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Magsisi at magbalik loob sa Diyos. Bakit daw po? Upang patawarin ang ating mga kasalanan. At kapag napatawad ang ating kasalanan, no, sasapit po yung panahon na may panibagong lakas po tayo mula sa Panginoon, no? Hindi po tayo forever na malulugmok sa ating kinalalagyan. Yung pong pagiging lukewarm po, maligamgam ng ating mga puso, marirefresh po yan, mga kapatid, no? So, ang gagawin po natin ay magsisi, no? Mag-repent po sa mga kasalanan. Number 3, die to self. Ito po, no? I think isa po ito sa pinakamahirap po gawin ng isang tao, no? Especially sa ating pong mga mananampalataya, ito pong die to self. Ang ibig sabihin po ng die to self, no? Ito po ay isang spiritual na konsepto na nangangahulugang isuko ang makasariling hangarin, no? Isuko yung makasariling hangarin, yung pong ego natin, no? O yung mga makamundong pagnanasa upang masunod ang kalooban ng Diyos o maglingkod sa iba. No? Kumbaga, atin pong isasantabi yung atin pong sarili, no? Kailangan po nating isuko ito sa Diyos, yung ating pong mga hangarin, yung ating pong ego, yung mga makamundong pagnanasa, atin po itong isuko sa kalooban po ng Diyos. Kaya, ito po yung isang Bible verse na napakaganda bilang isang victory cry po ng isang Kristiyano. Ang sabi po dito in Galatians 2:20, I have been crucified
with Christ. And I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave up himself for me. So, ang sabi po ni Pablo, no? Tayo daw po ay kasama na ng Panginoon na naipako sa krus, no? Yung pong ating pagkatao, ito na po ay patay na, no? Hindi na po ito nabubuhay. Kaya ngayong nasa atin na po ang Panginoon, tayo po ay nakipag-isa na sa Kanya. Tayo po ay mabubuhay na parang si Kristo ang nabubuhay. Yung dati po nating pagkatao ay wala na po yon, no? Paano po ang ibig sabihin? Kung ako po si Sister Venus na magagalitin dati, ngayon, hindi pa naman po ako totally na talagang na-deliver po doon sa area ng buhay ko na yon. Pero at least ngayon, no? Na mayroon na pong control, no? Parang napipigilan ko na dahil po yon sa kapangyarihan po ni Jesucristo, ng Espiritu Santo na ngayon ay nabubuhay na sa akin, no? At ang buhay daw na ito, no, kay Kristo na aking isinasabuhay, no, by faith, no, may pananampalataya po sa kanyang anak, kay Kristo Jesus, na siyang nagmahal sa akin at kanya pong ibinigay ang kanyang buhay para sa akin. So, wala na po yung ating pong lumang pagkatao, yung ating pong old self. Ang sabi po ng Galatians 2:20, ito na daw po ay naipako na kasama ni Kristo. At ngayon, dahil nakapag-asa na tayo kay Kristo, si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Romans 6:6. For we know that our old self was crucified with him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. So, sabi niya, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya. Sino pong niya? Kasama po ni Kristo, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Mga kapatid, hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Mula po nang tinanggap natin ang kaligtasan mula po sa ating Panginoon, mga kapatid, tayo po ay lumaya po sa kasalanan. Hindi na po niya tayo alipin. Ngunit tayo po ay alipin na ni Kristo dahil siya po ang nabubuhay na sa ating mga puso. Siya na po yung nagdidikta sa ating mga puso, si Kristo na. Kung kaya't pag po kayong magtaka kung bakit kung minsan parang bigla niyong nare-realize na, wow, bakit parang bumait ako? Parang hindi ko na ginagawa yung mga dati kong mga masasamang gawain. Because ito po yung bunga ng pakikiisa natin kay Kristo. Ito po yung bunga na siya na ang nabubuhay sa atin. Tayo po ay patay na sa ating pong makasalanang pagkatao, no? So, tandaan po natin yon palagi, mga kapatid, no? Patay na po tayo sa ating masamang pagkatao at hindi na po tayo alipin ng kasalanan. So, praise the Lord, no? So, kailangan po natin, no, mamatay sa ating sarili, no, upang talikuran po natin yung ating pong mga sariling kagustuhan. So, number 4, ano pa po ang ating pong magiging response, no, sa ginawa po ng Panginoon sa kanyang pagbibigay lunas sa ating mga makasalanang puso? Number 4, depend on the Holy Spirit. Kailangan po nating magdepende, mga mahal na kapatid, sa banal na Espiritu. Bakit po? Kailangan po natin siyang pagkatiwalaan, no? Ating pong ipagkatiwala sa banal na Espiritu at kailangan po nating sumunod, no, sa kanya pong mga kagustuhan, no? Sa halip na
ang ating pong pagsunod ay yung ating pong mga sariling kagustuhan at sa mga sarili po nating kakayahan, no? Kailangan sa banal na espiritu po tayo magtiwala at sumunod, mga kapatid. Sapagkat sa Espiritu Santo, no, sa Holy Spirit, tayo pong mga Kristiyano ay makakakuha po ng lakas at gabay, no, para po makasunod po tayo. Sa totoo lang, kung sa atin po lamang, hindi po natin kayang sumunod sa kagustuhan po ng Panginoon. Sapagkat ito ay gawain lamang po ng Holy Spirit. Siya po ang atin pong enabler. Yung Holy Spirit po lamang, no? Wala po tayong magagawa apart, no? Doon po sa Holy Spirit, sa kanya pong kilos sa ating pong mga buhay. Kaya sinasabi po ng Galatians 5:25, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit, no? Ngayong tayo po ay nabubuhay na, no, sa Espiritu ng Diyos. Kailangan po nating sumabay, no, o sumunod doon po sa dikta po ng banal na Espiritu. Hindi na po natin pakikinggan o susundin yung mga kagustuhan po natin. Hindi na po natin susundin kung ano po yung dikta ng puso natin. Ngunit sa pagdidepende po sa banal na Espiritu po, doon po tayo magtitiwala at doon po tayo susunod. John 14:26. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything that I have said to you. May mga bagay po sa buhay natin, mga kapatid, na hindi lahat alam natin. May mga bagay po na kung minsan na tatanong natin ang ating sarili, ano ba ang pwede kong gawin dito? Ano kaya ang pwede kong solusyon sa problema kong ito? Mga kapatid, ito po yung promise ng Lord. Binigyan niya po tayo ng advocate. John 14:26, sabi niya, but the advocate, the Holy Spirit, ang ibig sabihin po ng advocate, ang ating pong tagapagtaguyod, ang ating pong kasama, tagapagtanggol, ang banal na Espiritu, no? Kanya daw tayong tuturuan sa lahat po ng bagay. Sa lahat ng bagay, hindi lamang po sa ibang bagay, no? Sa lahat po ng bagay. At siya po ang magpapaalala sa atin kung ano man po ang sinasabing kalooban ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. So mag-depend po tayo, mga kapatid, no, sa Holy Spirit, sa kanyang pag-guide sa atin, sa kanyang paglilid. Huwag po tayong magdidepend po sa atin pong mga sarili. Sapagkat sabi nga natin kanina, especially kung ang puso mo ang iyong sinusunod, na hindi mo sinasangguni sa Panginoon, ang puso ay mandaraya. No? Siya ay likas na mandaraya. Ililigaw tayo ng ating puso, ng ating sarili. Mga kapatid, kaya mahalaga po ang pagdepende sa Panginoon. Mahalaga po ang pagdepende sa banal na Espiritu. Number 5. Ano po ang ating pong susunod na tugon, no, sa Panginoon sa kanyang ginawang paglilinis sa ating mga maduduming puso? Forsake spiritual adultery. Ano po ang ibig sabihin ng spiritual adultery, no? Spiritual adultery is simply unfaithfulness to God. Ito daw po ay pagtataksil sa Panginoon, no? When we prioritize worldly desires, material wealth, or idols over our relationship with God, yun daw po ay spiritual adultery. Pagtataksil po siya sa Diyos, no? Sapagkat inuuna po natin yung ibang bagay kaysa sa ating pong Panginoon.
Hindi lamang po yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ang itinuturing na spiritual idolatry, no? Ngunit maging ang pakikipagkaibigan sa mundo, kapag hinahanap natin ang ating kasiyahan sa mundo, that is also considered a spiritual adultery. Tingnan po natin ang sinasabi po ng James 4:4. You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity with God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Yun po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Ang tawag po sa mga taong nakikipagkaibigan sa mundo, ang tawag po ay adulterous, no? Adulterous people, yun po ang sinasabi niya. Ngayon, kung pinipili daw po nating maging kaibigan ng mundo, ang sabi dito, tayo daw po ay magiging kaaway ng Diyos. Sapagkat ang worldliness, yung friendship with the world at ang Panginoon ay hindi po natin maaaring pagsabayin sa ating buhay. Kailangan pumili po tayo, mga kapatid, no? At kung unfortunately, pinili po nating maging kaibigan ng mundo, tayo po ay magiging kaaway po ng Panginoon. 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Ito pa po ang sinasabi ng Panginoon patungkol po sa spiritual adultery. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Ito po ang command ng Lord. Huwag daw po natin mahalin ang mundo o ang mga bagay na nasa mundo. At kung mamahalin daw po natin ito, wala daw po ang pag-ibig ng Diyos sa atin, no? Napakadali pong makita, no, o matukoy, kapatid, kung ano po yung mga makamundong bagay, no? Sapagkat sa verse 16, napakalinaw po ng sinasabi niya na ang lahat daw po ng bagay na nasa mundo ay ito yung mga yon. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, no? I'm sure alam niyo po itong mga ito sapagkat naririnig ko po si Pastor Joe, no? Sa mga linggo-linggo ninyo pong mga pag-aaral, kanya po itong mabuting ini-explain sa atin kung ano po yung lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, no? Nakaka-relate po ako dito, mga kapatid, no? Kung narinig niyo po kanina yung introduction po ni Pastor Joe, opo, ako po ay nanggaling po, no? Ako po ay dating nagtatrabaho sa isang government bank. At bilang isang empleyado ng bangko, napakarami pong mga privileges, mga kapatid, na talagang hihila sa'yo sa kamunduhan. Ano po ang isang example ko dito, no? Para po maka-relate lang po kayo sa sinasabi ko, no? Nung ako po ay nagtatrabaho sa bangko, napakarami ko pong credit cards, no? Siyempre, alam po natin kung ano ang credit cards. Pero wag niyo pong mamasamain, no? Wala pong masama sa paggamit po ng credit card, no? Hindi po masama actually yan kasi nagagamit po natin yan kung may mga emergency po tayong pangangailangan. Ngunit kasi iba po ako no? Iba po yung ginawa ko. Napakarami ko pong credit cards. Imagine, I have 6 credit cards sa iba-ibang bangko po ito, no? And
imagine niyo na lang po kung paano po yung aking pong pagbabayad ng aking mga dues monthly, no? At yung mga credit cards po na ito, mga kapatid, nasasagad ko. Bakit ko nasasagad? Kasi ang paggamit ko po ay walang humpay. Sana kung ang paggamit ko ay yung masasabi kong kailangan ko siya, no? Yung para sa emergency o talagang it is a necessity. Hindi po eh. Saan ko po ito ginagamit? Walang humpay na shopping ng mga bagay na hindi ko kailangan. Walang humpay na pagpasok po sa mga salon, sa mga shopping malls, no? Sa mga spa, no? Na parang gusto lamang ng katawan ko, no? Yung mga dinidesire ko na parang para bang magbibigay sa akin ng satisfaction, no? Gamit na gamit po itong 6 po na credit cards na ito, mga kapatid. Napupuno. So imagine na lang po kung halimbawa ang isang credit limit ng isang card is 200,000. Mga kapatid, 6. So paano ko yun babayaran? Monthly. By the way, yung pong pagbabayad actually ng aking pong mga bills, ang masama po dito, no? Hindi po ako ang nagbabayad. Ang asawa ko po ang nagbabayad, no? Gawa lamang po ng aking pong paglulustay, no? Nang walang humpay, no? Gamit-gamit ang pagkiskis ng credit card para mabili ko lamang yung mga bagay na hindi ko po kailangan. Basta gusto ko lang. Hindi naman po nagrereklamo ang aking asawa. Kanya po itong binabayaran. Ngunit nang ako po ay kaugnayin ng Panginoon, mga kapatid, hindi naman po nagreklamo ang aking asawa sa kanya pong pagbabayad. Parang inimpress sa akin ng Lord na hindi ka ba nahihiya sa iyong asawa, no? Na hindi naman siya, no, ang lumustay o gumamit ng mga cards na yan. Siya ang pinagbabayad. And then, asan yung aking pong magandang testimony sa aking asawa, no? Magkakaroon po ng, hindi ko po ma-represent ang Lord, ma-represent ang Lord sa asawa ko dahil binibigyan ko po ang dahilan ng aking asawa upang lalo po hindi maniwala kay Lord dahil po sa akin po pagdudustay. Mga kapatid, sa grace po ng Lord, no? Nang natutuo po akong nanampalataya sa Lord, unti-unti ko po itong sinisettle, no? Talagang inuunti-unti kong binayaran isa-isa itong 6 na credit cards na ito. And praise the Lord, nung po ako ay mag-resign 3 years ago, nasettle ko po itong lahat dahil kailangan ko pong dumaan sa pagdidisiplina ng Panginoon. Ako po ay nag-submit sa Lord, no? Isa lamang po ito, kapatid, no? Sa mga kapalpakan ginawa ko in the past, yung pong old self ko, yung lumang pagkatao ko, no? At ano pa po, no? Nagkaroon po ako ng mga yung mga excessive travels na hindi naman kailangan para lang mag-gratify ko lamang yung aking sarili. Hindi po masama ang mag-travel, mga kapatid, pero kung ito lamang po ang magiging dahilan mo, no, para ikaw ay makahanap ng kagalakan, kasayahan, no, at maging focus ng buhay mo, hindi na po ito tama, no? Ito po ay magiging idol na po natin, mga kapatid. Ito na po ang ating inuuna kaysa sa pagsisilbi po sa Panginoon, no? Dito rin dinisiplina po ako ng Panginoon, my dear brethren, no? Dinaanan ko po ang pagiging adulterous spiritually, no? Inuuna ko ang bagay ng mundo kaysa sa Panginoon. At salamat po sa Panginoon, Kanya po akong dineliver sa worldliness. No? Kung minsan may pasundot-sundot, no? May mga reminder pa sa akin na parang sinasabi ng flesh ko na kaya mo naman itong gawin, kaya mo itong bilhin, kaya mo namang mag-travel, bakit hindi mo gawin? Praise be to God. Salamat po sa Panginoon. May Holy Spirit po
na nagbibigay po sa akin ng wisdom, kumakaugnay sa akin upang hindi po ako magsukob sa worldliness. So yun po mga kapatid, marami pa po yan. Marami pa po akong worldliness na ginagawa before, no? Pero praise be to God. Salamat po sa patnubay po talaga ng Panginoon sa aking buhay. So, yun po, no? At dahil po, no, tayo po ay nagkaroon po ng tamang pagtugon doon po sa ginawang paglilinis ng Panginoon sa ating pong mga makasalanang puso. Ngayon, tayo po ay mananampalataya ng Lord. Ngayon, atin na pong isinuko ang buhay natin sa Kanya. Mga kapatid, may mga pagkakataon po na hindi po sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, mainit po yung ating faith sa Lord, yung ating pong pagmamahal, no? May mga pagkakataon po na tayo po ay nanlalamig sa ating relasyon sa Panginoon. Sabi nga natin, nagiging lukewarm tayo, no? Ano po ang ating pong gagawin ngayon, mga kapatid, sa mga puso nating nanlalamig, sa mga puso nating nalalayo sa Panginoon? Let's see po, point number 5. Ito na po ang gawin natin, mga kapatid. I think this is the best po na response natin sa Panginoon. Go back to our hearts. First love, God. Kasi may mga pagkakataon po, mga kapatid, na inaagaw po ng kamunduhan o ng anumang taktika ng kaaway yung pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya tayo ay nawawala sa kanyang pag-ibig. So sabi po dito, let us go back to our heart's first love, who is God. Mayroon pong akong example lamang po, no? Way back 1997, nung bago-bago lang po ako dito sa Gospel of Grace, Baguio. Ito po yung time na parang kinaugnay na ako ng Panginoon sa aking pagiging backslider, no? Nanlamig po ako talaga sa Panginoon noon, no? Na parang nawala po ang love sa Panginoon. Nang kanya po akong binalik, no? Nakakapag-attend na po ako ng discipleship under kay Pastor Ann po noon. And that was in 1997. Meron po kaming moment sa aming pong discipleship na binigyan kami ng mga ilang minuto ni Pastor Ann. At kanyang sinabi sa amin na pagmuni-munian namin yung tanong. At ang tanong ni Pastor Ann is, isipin mo kung nasaan ka last year o nung mga nakaraang panahon. Sa oras na to, isipin mo, ano ang ginagawa mo noon? Paano ang buhay mo noon? Isipin mong mabuti at ikumpara mo ngayon na ikaw ay nandito, no, na nakikinig ng salita ng Diyos, nandito na ikaw ay nagpapadisciple na, no? So, nagkaroon po akong time na mag-meditate. So, nag-flashback po lahat sa akin kung ano po yung mga ginagawa ko before, no? Na bago po ako nakarating sa Gospel of Praise, na talaga namang na-remind ako na yung mga panahon na yon nang hindi pa ako bumabalik sa Lord, yung pong mga ginagawa ko pong walang humpay, na ano po, no? Na pakikipagsaya sa mga kasamahan ko, mga unbelievers, na kaibigan, no? Yung mga walang humpay, na pasyal, na hindi naman talagang kailangan, yung mga pag-shopping na kung ano-ano, yung pagiging ungrateful ko, yung pagiging ano ko sa asawa ko na parang feeling ko ako ang boss, no, na talaga namang pinapakita ko na parang ako lagi yung tama. Ganun po kasi ako before, no, na matigas din po ang ulo ko at hindi po basta-basta nagpapasakop. Kahit po sa asawa ko, ganyan po ako katindi noon, no? So parang may kayabangan po ako, no, sa lahat po ng bagay. So ano po sa akin yon, nag-flashback po sa akin pong memory. Kaya po
nung kami po ay pinagsalita ni Pastor Ann, kung ano po yung meditation namin doon sa tanong na yun. Mga kapatid, wala po akong ginawa kundi umiyak. Dahil po sa lubos po na pagsisisi, dahil sa panahon na ito, no, yung 1997 na ako po ay nakabalik sa Lord, muli ko pong nadama yung totoong pag-ibig po ng Diyos para sa akin. At wala po akong ninais that time kung hindi maibalik po, no? Although hindi ko kaya, no, na 100% yung pagmamahal po sa Panginoon, yung totoong pagmamahal po. Ngunit, mga kapatid, hinangad ko po yun. At ako po ay nanampalataya na darating ang araw, babalik po yung aking pong init ng pagmamahal sa Panginoon. So yun po yun, ano? Mayroon po tayong gagawin, mga kapatid. Kailangan po nating bumalik sa ating pong unang pag-ibig. Yan po ay ang ating pong Panginoon. In Revelation chapter 2 verses 4 and 5, ito po ay sulat po, no? Para po sa iglesia po ng Ephesus, no? The Ephesian Church, no? Ang Ephesian Church po, no? Ay ang sinasabi po dito, the Ephesian Church lost its genuine, intimate, and loving relationship with Jesus Christ because of busyness doing God's work, and they are well grounded in the Word. Ito po yung konteksto niya, no? Na ang Church of Ephesus, no? Sila daw po ay naging masyadong abala, no, sa gawain po ng Panginoon. And take note, they are well grounded in the Word. Ngunit alam po ng Panginoon ang kanilang mga pagpapagal. Alam po ng Lord yan. Kaya lang, no, yung kanilang pagpapagal, yung kanilang gawain, no, ay hindi po sapat upang sila po ay maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Dahil ano po ang dahilan? Ang gusto po ng Panginoon ay ang puso po nila. No? Kailangan ang Panginoon, siya po ang maging first sa kanilang mga puso. Kaya po sinasabi po dito in verse 4, "Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first." Sabi po ng Panginoon, no? Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Sabi ng Lord. Ito po yung kanyang sinisingil, no? Sa iglesia po ng Ephesus, no? Na iniwan nyo ang inyong pong pag-ibig. Parang sinasabi ng Lord, iniwan nyo ako. Ako ang inyong unang pag-ibig. Kaya ano po sabi ng Lord? Pagsisihan mo at talikuran mo ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Ang ganda po, mga kapatid, no? Magbibigay po sa atin ito ng reminder, no? Atin po itong i-meditate, no? Kung paano po yung una po nating enkwentro sa Panginoon. Nang tayo po ay kanyang natagpuan at tayo po ay tungkon sa kanyang dakilang pag-ibig. Hindi po ba napakasarap balikan yung mga panahong ikaw ay naligtas na everyday parang ikaw ay nakalutang, parang ang saya-saya ng buhay mo, kahit saan ka magpunta, always na parang ang gaan ng pakiramdam mo na hindi mo siya kayang i-explain kung ano yung joy. Yun po, kapatid, yun po yung pag-ibig po ng Panginoon na nanahan na sa'yo. Kaya ang hinahanap po ng Panginoon, yung pong puso natin na kung saan siya po ang nag-o-occupy sa ating pong mga puso. Siya po yung priority sa ating pong mga puso. Siya po yung nagtitake place, no, sa ating mga puso, no. Unang-una siya lamang. Jeremiah 2:2. Ang sabi po ng Lord, I remember the devotion of your youth, how as a bride you loved me
and followed me through the wilderness. Ito pong verse po na ito, Jeremiah 2:2, ito po ay pagpapaalala po ng Panginoon sa mga Israelita, no? Nung pong para bang sila po ay bagong kasal, no? Yun po sa unang relationship po nila, nung bago pa lang sila magkaugnay ng Panginoon, nire-remind ng Lord na para bang sila ay daw ay bagong kasal, no? At nire-remind niya sa mga Israelites kung kaano sila katapat sa Panginoon, no? Kung sila ay parang bagong kasal, syempre po, no? Yun po yung mga stage na parang they are on a honeymoon, no? Na kung saan ang lahat po ng bagay ay matamis, no? Sweet. So hinahanap po pala yun ng Panginoon sa atin mga kapatid. Kung may mga pagkakataon po tayo na nararamdaman natin na malayo po ang puso natin sa Kanya, nanlalamig tayo mga kapatid, balikan po natin yung mga panahon na tayo'y bago pa lamang mananampalataya kung paano po natin tinanggap at minahal ang Panginoon sa ating mga buhay. Yun po ang hinahanap po na sweetness ng Panginoon sa atin. Yun po yung panunumbalik na gusto ng Panginoon na ating gawin, no? Sabi nga po ng Lord, natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa, ang iyong pagmamahal nang tayo'y ikasal. Sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Hindi po ba napaka-sweet, no? Nang gusto pong gawin natin para sa Lord, no? Na atin pong sundan palagi ang Panginoon. Atin po siyang laging hanapin, no? Saan man po tayo naroroon, saang estado man po tayo naroroon, anumang circumstance tayo naroroon, hanapin po natin ang Panginoon. Magpursige po tayo sa paghahanap sa Kanya. Mayroon po akong babasahin, no? Last na po ito, kanti na lang po. The Story of the Forgotten Room. Sa oras ba na to kapatid, nakakaramdam ka ba ng panlalamig sa Lord dahil sa iyong kabisihan? Dahil po sa dami po ng mga concern natin, sa mga ginagawa po natin, tila ba nawawala na po yung devotion natin sa Lord, no? Yung pong kalagayan po ng ating puso ay nanlalabig na towards God. At kung minsan po, nga, nagiging lukewarm Christian po tayo, ano? Meron po akong babasahin po ng story. Ang title po niya ay The Story of the Forgotten Room. Sabi po dito, this story tells of a man who, in the early days of his faith, would meet with Jesus daily in a special room in his home. These daily meetings were central to his life. However, as he became busier with the life's demands, his visits to the room became less frequent and eventually stopped. Nakaka-relate po ba tayo, mga kapatid? Noong pong una, di ba? Ganito po tayo kainit sa Lord, no? Lagi po natin siyang minipit in prayer, no? In meditation, no? Sa ating pong mga buhay. So, bakit, no? Ngayon, no? Katulad nitong taong ito, dahil sa dami po ng kanyang demand sa buhay, pagiging busy niya, pawala po, no? Hanggang sa nahinto na po yung meeting niya with the Lord. So, to continue, years later, burdened by busyness and struggles, he entered the room again and found Jesus still there waiting. When the man asked if he had been there all along, Jesus replied, I've been here every day, waiting for you. Mga mahal na kapatid, may invitation po sa atin ng Panginoon. Kung nararamdaman po ninyo na kayo po ay nahihiyang bumalik sa Lord at upang maibalik po ang init ng ating pagsinta sa Panginoon, mga kapatid, ini-invite po tayo ng Lord na bumalik po tayo sa Kanya.
Siya ang una nating pag-ibig, mga kapatid. Siya po ang ating love of my life, no? Ang sabi ng Panginoon doon sa tao, I've been here every day waiting for you. Hindi ako nawala. Ikaw ang nawala. Ikaw ang naglagalag. Yun po ang sinasabi po ng Panginoon doon sa tao. And in John 6:37, ang sabi po dito, and whoever comes to me, I will never drive away. At hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Kapatid, oras na para muling lumapit po sa Panginoon. Ang sabi niya, hindi niya itataboy kung ikaw ay lalapit sa Kanya. Lumapit na tayo muli, mga kapatid. Huwag po natin hintayin sa pagbabalik po ng Panginoon. At alam po nating malapit na ito. Huwag po nating hahayaan na Kanya po tayong datnan. Na nasa estado po ng panlalamig. Nasa estado po ng pagiging maligamgam ang ating mga puso. Sapagkat meron po itong masamang consequence sa buhay po natin. Bumalik ka, kapatid. Nag-aantay lang ang Panginoon. Nandun lang siya. Ang sabi niya, come to me. Come to me. No? And whoever comes to me, I will never drive away. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Tayo na po ay tumulog po sa Panginoon sa ating pagwawakas. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Banal na nasa langit, maraming salamat po, O Diyos. Inyo pong binigyan ng daan ang inyo pong mga banal na salita, Panginoon. At umaasa po kami, Panginoon, sa oras na to, na ang bawat puso na nakarinig po ng inyo pong mensahe, Panginoon, ay magkaroon po, Panginoon, O God, ng muling, O God, pagbabalik sa iyo, O God. Father in heaven, thank you, O God, Lord. Ibinigay niyo po yung pagkakataon na ito na muli po naming masuri ang aming pong mga puso, O God. Sapagkat, Panginoon, Lord, ito po ang inyo pong ninanais, Lord, na bumalik kami sa inyo, Panginoon, sa aming pong unang pag-ibig. Upang, Panginoon, O God, ang buhay po namin, Lord, ay maigugol po namin, O Lord, nakasama po kayo, O God. Maraming salamat po sa pangahawak niyo po sa bawat isa, Lord. Nawa, Panginoon, O God, Lord, mapagsisihan po namin lahat ang aming pong mga kasalanan at muli, Lord, kami po ay magpapakumbabang lalapit sa iyo, Panginoon, na hindi na po namin uunahin, Panginoon, ang aming mga sariling kagustuhan. Ngunit matuto po kami magdepende, O Diyos, sa dikta po ng inyong pong banal na Espiritu, O God. Maraming salamat po, O God, O Lord, sa pagkakataon po na binigay mo sa amin, Lord, na kami po ay, Lord, O God, magkaroon po, Lord, ng bagong puso, Panginoon, na tunay pong tumitibok para sa iyo, na tunay pong nag-aalab ang aming pagsinta sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, O God, at sa aking mga kapatid na kasama po sa hapon na ito, Lord, Panginoon, itinataas ko lahat sila sa inyo, Panginoon, O God. Na sa kanila pong pananampalataya, lalo pa po silang Panginoon, maging malalim, Panginoon, O God. Lalo pa po nila kayong hahanapin sa kanilang buhay, Panginoon. At patuloy po nilang, O God, i-commit ang buhay nila sa inyo, O God, O Lord, that they will be your faithful servants, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapon po na to. Sa inyo lamang itinataas, Panginoon, ang pinakamataas na pupuri at parangal sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.